Alright mga kababayan, ang ating topic ay no! Yan ang sagot ni Vice President Sara Duterte. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as a designated survivor. Okay? Ibig sabihin nun ay wala nang unity. Tapos na ang unity. As we can see, nung nakaraan linggo yata, tinanong kung meron pa bang unity. Ang sabi ni Vice President ay tapos na ang eleksyon. So, nagpapahiwatig siya na magiging independent na siya sa political career niya. Kumbaga ay yung tandem na unity ay wala na. Unipink na lang ang meron. Ano pa yung unipink? Excuse me. Unipink, yung pula ay nakipagtandem sa pink. Ang pink ay yung mga taga-liberal party, yung mga dilaw. Yun, yung mga taga-yellow ay nakipag-merge na sa mga pula. Kasi nga nakikita naman natin yung ginagawa ngayon ni President Marcos na parang masyado siyang obsessed kay Pastor Kibuloy. Akalain nyo nagpatong siya ng 10 million. Ang nagbigay din ng 10 million na yun ay mga private sector na pera para siya ay mahuli. Parang obsessed siya. Nahuliin si Kibuloy para meron siyang maipagmalaki sa kanyang SONA. Yun yung masaklap. Kung sino pa yung tumulong sa'yo ay traitor mo na ngayon. Di mo ba naalala nung mga debate nung yung election time? Tinanggihan ni President Marcos, takot siyang makipag-debate sa mga presidential aspirants kasi nga nakasandal siya sa partido ni President Duterte. Si President Duterte ay close friend ni Kibuloy. Ni Kibuloy ay meron siyang SMNI. Yun ay kumbaga siya yung katulungan para maiangat yung kandidatura dati ni BBM kasi nung natatandaan niya April 2022 mababa yung ratings ni BBM for president. Malayo yung lamang ni BP Sara na magiging president sana si BP Sara. Ang nangyari is nagdibuy siya kasi nga nakiusap si Amy Marcos na kung maaari yung kapatid na lang niya ang maging president tapos si Sara ang maging vice president. Yun yung nangyari. Kung gusto nyo malaman ay punta kayo sa page ni Dr. Willie Ong. Yun, nakalagay yung interview niya kay Amy Marcos. So, balik tayo dito sa upcoming SONA ni President Marcos is coming. Malapit na, I think July 22 yata. 22 ba? Tama ba? Ay hindi naman ligit sa kalaman na yun yung dahilan kung bakit siguro na ayaw nang pumunta ni BP Sara doon sa SONA. Kasi nga, bakit pa siya pupunta? Diba doon sa SONA? Makikita lang niya doon maraming bumaliktad. Marami nang bumaliktad mga kapartido nila noon ng kanyang tatay ay nagbaliktaran na kasi nga. Siyempre, naunawaan naman natin na mga politiko kung saan ang dugo, doon sila sisipsip, di ba? Para silang mga linta. Kunwari, madaming dugo dito. Punta tayo dito sa madaming dugo. Ang ibig sabihin ng sinasabi kong dugo ay budget. Pera yan. Kung sino yung nakaupo, doon sila kakapit. Para maraming pondo. Yun. Diba? So, yun yung mangyari. Ang sabi ni Sara dito ay, maiksi lang naman, i-search natin sa Facebook. Designated Survivor. Ang sabi niya, merong video dito, ito, sa ABS-CBN. Ayan, panoorin natin.
sa Sona. Matan ka sa Sona. No. Okay. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ayan. Para hindi tayo makapiray. Yun yung sinabi niya doon sa mga makukulit na media. Ngayon, nag-circulate siya, nag-trending. Marami tuloy nataranta na mga kapartido ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos na parang may twist. Parang yung pinapanood daw sa Netflix, no? Sa Netflix na kapana. Kasi nga sa Pinas, wala naman yon na designated survivor. Ang dito sa Pilipinas ay example, wala nang kakayahan yung president na gampanan ng kanyang pagiging presidente ng isang bansa sa Pilipinas, ay automatic mag-take over ang vice president. Yun, natarantang mga kalyado ni President Bongbong Marcos. Kagaya na lamang ni Speaker Romualdez. Meron siyang sinabi, dapat daw mag-unity. Paano ka mag-unity kung tinitira mo naman yung yung plastikan ba yun? Yung gusto mo ba yung halika, photo ops, picture. Masama na nga yung loob nila, tapos gaganon mo pa. Unity, wala nang unity. Diyos mio Marimar. Ang meron na ngayon ay unipink. Ang naghalo ngayon ay pula at saka yellow. Naiwan na yung sa green, kay team ni Duterte wala na. So at saka si Trillanes, ang sabi ni Trillanes ay, alam naman natin na si Trillanes ay Antonio Trillanes ay hate niya ang mga Duterte, hate niya ang mga Duterte. Dati hate na rin niya ang mga Marcos, pero ngayon wala silang choice kundi mas paboran ngayon ang nakaupong presidente. Kasi nga kung sakaling maalis nga si president, sino papalit? Si Sara Duterte, di ba? So mas mabigat ang kanilang ang kahihinatnan ng kanilang mga political career. Ito po yung ni Sani Trillanes pala, Antonio Sani Trillanes, sabi niya dito, it is time to impeach crazy woman. Post niya sa Facebook. So, dalawang words lang po yung binitawan ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte. Designated survivor. Nataranta na silang lahat. Nag-trending na. Nataranta na silang lahat. Parang ang isip nila may mangyayari. Diba? Ganon nang nangyari. Kahapon yun nag-viral. Kasi nga, ang sabi dito sa ABS-CBN na ito, Vice President Sara Duterte announced that she will not attend the third State of the Nation address of the President Ferdinand Marcos Jr. on July 22. Tama pala, sa 22. No, I will not attend the SONA. I am appointing myself as designated survivor, sabi dito ni Sara Duterte. So ayun. So nagpanik ang kabilang kampo, Alright. So magtingin tayo ng mga ibang post, para tayo ay ma-enhance yung ating mga isip patungkol dito sa political na nangyayari dyan sa Pinas. Kahit pa paano ay na-update tayo, sabi dito ni Ed Alunan, okay, Vice President Sara Duterte has announced she will not attend President Bongbong Marcos upcoming State of the Nation address, designating herself as the designated survivor. This move underscore a potential rift within the administration and signal Duterte's independent leadership. Independent leadership and political ambition. Is her decision highlight her readiness to challenge Marcos' agenda and position herself significant political force. This act impose internal fractures
internal fractures, ayan, parang napilayan. Ayan, Marcos administration trigger reaction, nagkaroon ng trigger reaction, call for her impeachment. Duterte maneuver by reshape Philippine politics and influence both domestic and international perception of country's leadership. Ayan, parang may linulutong impeachment laban kay Sara Duterte, ano, yung sa kabila. Kasi nga ay hawak nila ang House. Ang House yung sa House of Representative. Okay? May comment dito, basahin natin yung comment. Actually, doon na lang siya talaga umiwas na sinasabihan niya, I'm a bad shot. Sa kanya, oh, si First Lady, bad shot. Sinabi dati ni First Lady, Lisa Araneta Marcos, yung pinsan ni Rojas. Ano, si Rojas nga, guys, ay Mar Rojas, di ba? Na bad shot daw si First Lady kay Vice President, ano, kaya yun siguro noon ay napag-isip-isip niya, no, na wow, bakit parang iba yung bakit siya very vocal na magsalita ng ganun. Yung silang dalawa ay tandem, very close pa noon na si Sara at saka si BBM, diba? Hay nako, ayan. Ato pa, I like her second move. First, she resigned as DepEd Secretary. Now, no appearance in SONA. It is alarma to the Bangag government waiting for the next move. Okay. Ano pa? Asan ang military support? May sub-move from our dear VP. Okay, about time we're more than ready. Tama na ang pagtitimpi ng taong bayan sa pangsukana. Ayan. Hindi kayo magtatanggumpay sa baluktot na hangarin maging balkana, BBM at Martin. Martin is pinsan ni BBM. Okay? Ano pa? Ito yung ito yung natarantang kahapon, si Congressman ng Manila, 3rd District Manila, Joel Chua. Ang haba-haba ng kanyang sinabi dito sa Philippine Star. Ang sabi niya dito ay, I appreciate Sara Duterte humor within the said, I'm appointing myself as a designated survivor when she said is not attending joint session of Congress on the third son of the President. However, given the current political tension, such a joke is not a good taste because security of the President of the Philippines is not a joking. Louding matters, great care, thinking, enjoy security. President especially during SONA. Strictly speaking, Vice President Sara Duterte does not have appointing power of for designated survivor because it is 1986 Constitution that the designated Vice of the President line succeed. Yan yung sinasabi ni Chua. Ay alam naman natin na si Chua is anti-Duterte yan si Chua, yung kwan ng Manila Congressman. Okay lang naman magpaantay or pro, bahala kayo dyan guys. I respect your opinion, ano. Ito naman sabi ni Darwin Cañete, towards VP Sara just took command of SONA news cycle. Parang nagpan siya, nag-trending nga. All efforts of BAM just flash in merge in a sequence, di ba? Nagkandara pa na sila, paano nila i-counter yan, di ba? Ano ba ang ipipresent sa SONA fiscal? Haha, we don't feel any progress since he took the presidency. Ano ba kasi nagawa ni Kwan? Wala naman yatang major na infrastructure ni BBM, ano? Unlike kay President Duterte dati. Madaming natapos, madaming nabago. Ngayon, ang pinaka magto 2 years na, magti 3 years na pala si BBM. Wala pa lang wala yung major na natapos. At dati kay Duterte ay okay ano. Ngayon, ang focus lang ni Kwan is parang nababasa lang lagi sa news. West Philippine Sea, Kibuloy, Duterte. Yan lang ang focus ng Kwan. Yan lang ang gusto lang laging nasa news. Wala man lang maibalita na
Gumanda na ba ang yung ay may ginawa siyang the best. Ang masaklap is wala siyang kumbaga ay major na yung ay tatahakin niya. Nung nabalitaan niyo po nung April nag-urungan ang mga foreign investor yung mabubuho na sa Pilipinas kasi nga nagkaroon ng tensyon dyan sa West Philippines. Next, pag-usapan natin yan sa West Philippines. So ngayon dito muna tayo sa SONA. Abangan natin sa July 22. Yan, yung designated survivor. Pero ang sabi dito sa designated survivor ay constitutionally designated successor. Yan, yung talagang technical term. And that requires cabinet declaration of incapacity. Yan, incapacity. Kagaya ni Erap nung natanggal siya as president, ang naging successor niya. Siyempre, automatic si Gloria. Si Gloria ang vice president that time. Ano? Ayan. So, magbasa tayo ng ibang comment. Ganda ng series na yan, Netflix. Sinubaybayan ko yan, haha. Napakalayo ni BBM sa main character. Ultimate survivor that will surely beat them all. Ayan. Appointed designated survivor kakampi. Ayan. Just makakampi-kampi kayo guys. It's okay. Respect na lang kung ano yung saan kayo lugar, saan kayo pabos, saan kayo basta sa akin na kung ano yung nakikita kong medyo yung gumawa ng tama, yun doon tayo guys. Lakas mga asal ni VP, kabog lahat affected. Ayan. 2 words with powerful impact. Yan. So, pahulangan natin, designated survivor. Ano kayang pwede natin kon dyan? Ipahula ko ba? Ipahula ba natin? Designated survivor. Ayan. Bas, minsan lang magsalita pero malaman bawat bitaw niya. Ayan. Ang daming naaning. Lapis series to ay still available in Netflix. Diba? Okay, wala na yung sounds. Bakit ngayon? Wala na. Oo nga, series nga yan Designated Survivor. Yan sa Netflix. Okay, sa mga natatawa about sa Designated, ayan. Survivor, basahin nyo ang post ni Malooy. Iya Maluwa, yan. Salitang yan. Learn from what you want. Our baby knows whom she must stand. Designated survivor siya lang. Alam niyo naman kung nasaan ang nagtutumpukan lahat. Again ay survivor. Lakas mang-asar. Ayan. Okay? So, next topic. I-premiere ko ba ito? O i-direct live ko na lang siya. Kung i-premiere natin, sige, try ko nga i-premiere. Ang sagot, okay? Ang sagot ay isipin ko nga. Ito yung sagot. Ang sagot. Ang sagot ay about sa sinabi ni VP Sara na designated survivor. Ayan. Na talaga naman nagulat ang kabila kasi nga indication na talagang magiging independent na siya. Okay, okay. So focus kayo kay VP Sara, okay? Alright, ang tamang sagot ay stop na, naging 19 minutes na. Ang tamang sagot ay kasi nag-trending siya, trending na trending patingin. Haha, madaling mahulaan to madaling mahulaan.
Okay, stop na. Okay na. Congrats sa mananalo. So, designated survivor ni VP Sara. Okay. I-google ko nga kung tama tong aking nakon. I-google translate natin. Google translate. English. Filipino. Kung ito ay hindi lalabas, ay palitan natin yung kanyang ayan, tama. Ito yung kasi tinanong siya kung a-attend siya o hindi. Ito yung sagot, stop. Ang tamang sagot ay binirada. Ayan. Binirada ni Vice President Sara Duterte ang kabilang kampo, kasi nga ang gusto nila ay unity. Ayan, brilak na niya, wala nang unity. Ang binirada ay translate niya is black. Ito pa ipakita natin yung sa Google Translate. Black. Ayan. Black. Kumbaga, brilak na niya, wala nang unity kasi nga paano ka nga naman makipag-unity kung yung lugar niya kasi sa Davao ay nagpadala ng 2 batalyon na pulis, tapos yung mga pulis doon nakaupo, pinalitan doon sa Davao. Nasa Diyos yun Hindi nyo ba alam na ang Davao ang second safest city in Asia, pinaka-safe. Shout out, my friend! Ngayon ay papalitan ng mga iba-ibang klaseng pulis. So nakakapan din naman, nakaka-open. Bakit ka pa makikipag-unity kung gano'n naman ang ginagawa sa'yo? Kasi ang may power lang dyan talaga is yung DILG. Ang DILG ay under ni President Marcos. Pwede niyang, wag. Sakpaman. Wag naman ganun, di ba? Wag naman kung mag-friend sila, mag-friend, cruise, di ba? Tinuturing ni President naman na close niya, friend niya ang mga Duterte. Hindi niya yung gagawin, hindi niya hayaan na ganun. Parang mangyayari din kunwari, yung magiging pinaka-safe na city sa buong Asia, yung Davao. Anong maasahan natin sa in the future? Ganun pa rin bang mangyayari? Diba? Inalagaan ng mga Duterte ang Davao. Dati magulo daw yan magulo. Ngayon, mo kampi inalagaan nila para nakita naman natin yung transformation ang ganda ng Davao, ang ganda, ang daming mga daming mga buildings ngayon ay paano yung safety ng mga tao doon, di ba? Alam naman natin ngayon, wala nang tawag doon, yung sakwat, drug war, wala na, inalis na. Yun, siguro ay hanggang dito na lang. Next topic ulit. Maraming salamat, bye bye. Thank you.